Magsisimula ang kwento noong 18th century. Makikilala natin ang batang si Barnum na tumutulong sa maliit na tailoring business ng kanyang ama na si Philo. Pupunta sila sa mayaman nilang customer na si Mr. Hallett. Makikita at mabibighani siya sa anak ni Mr. Hallett na si Charity. Pinatawa niya si Charity sa eksenang ito na naging dahilan upang mabuga nito ang kanyang iniinom na tsaa. Nagalit si Mr. Hallett sa kanyang nasaksihan, kaya isang matinding sampal ang natanggap ni Barnum dito. Pinagbawalan ni Mr. Hallett na wag na siyang lumapit kay Charity. Sa kabila nito, naging mas makulay pa ang kanilang pagiging magkaibigan. Nagawa nila ng paraan na laging magkita at magpatuloy sa masaya nilang mga paglilibot at kwentuhan. Ngunit dumating ang araw na kailangan nilang maghiwalay dahil mag-aaral na si Charity sa malayong lugar. Dumating ang panahon, nagkasakit at namatay ang ama ni Barnum. Lumaki na lamang siyang mag-isa at bakas ang paghihirap niya sa kanyang buhay sa murang edad. Sa kabila nito, patuloy pa din na nagagawa ng paraan ni Barnum na masulatan ng liham si Charity. Lumipas ang maraming panahon, nakaahon na si Barnum sa hirap ng buhay at nagkaroon na ng trabaho, kung saan sinikap niyang makapiling muli si Charity. Isang makulay na pag-iibigan ang ating matutunghayan dito. Nakabuo sila ng simple at masayang buhay, hanggang naging mag-asawa sila at bumuo ng pamilya. Samantala, matutunghayan natin na nagtatrabaho ngayon si Barnum sa isang trading company. Ngunit sa kasamaang palad, magsasara na ito dahil sa pagkalugi ng kumpanya. Umuwi si Barnum sa kanilang tahanan na merong dalang pasalubong para sa kanyang mga anak na sina Caroline at Helen. Namangha ang kanyang mga anak sa isang umiikot na lampara. Humiling ng mga nakakatuwang kahilingan ng kanyang mga anak. Dahil dito, nakabuo ng idea si Barnum mula sa kahilingan ng kanyang pamilya. Matapos dito, sa mga sumunod na araw, pumunta siya sa bangko upang mag-loan ng $10,000 para makapagsimula ng negosyo. Makikita natin na ang binuksan niyang negosyo ay isang maliit na museum na pinangalanan niyang Barnum's American Museum of Curiosities. Pinakita niya ito sa kanyang pamilya at pinaliwanag na naniniwala siya na ito ang patok sa mga tao. Sa kabila ng pagsisikap ni Barnum at suporta ng kanyang pamilya ay hindi naging matagumpay ang museum at halos walang nagiging customer dito. Parami ng parami ang kanilang gastusin. Ngunit isang gabi habang kausap niya ang kanyang mga anak, nagbigay ng idea ang mga ito na sana merong mga totoong tao na gumagalaw sa museum. Dahil dito, kinabukasan naglibot si Barnum sa abot ng kanyang makakaya upang maghanap ng mga kakaiba at nakakamanghang mga tao. Ilan sa mga makikilala natin na kakaibang natagpuan niya ay ang unano na si Charles, ang balbas saradong babae na si Letty, ang obis na si Leeds, at ang matangkad na lalaki na si Irish Giant. Nagsimula na ang unang araw ng kanilang palabas. Sa una, kinakabahan silang lahat. Pero matutunghayan natin na nabuhayan sila at nakapagtanghal ng isang makulay at masayang programa na nagpasaya sa mga tao. Naging matagumpay ang kanilang mga unang pagtatanghal. Ngunit sa kabila nito ay isang kritiko na si James Bennet ang laging bumabatiko sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga dyaryo. Dahil dito, nagka-ideya si Barnum na palitan ang pangalan ng kanyang negosyo bilang P.T. Barnum Circus. Nagtuloy-tuloy ang kanilang mga pagtatanghal at makikita natin ang isang matagumpay na mga performances. Nakakamangha na nakakapagbigay sila ng ngiti at saya sa mga nanonood dito. At ang kanyang mga performers ay talagang nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Makikita natin na nakaahon na muli sa buhay si Barnum kasama ang kanyang pamilya sa isang magandang mansyon. Naipasok din ni Barnum ang kanyang anak sa isang ballet school. Samantala, sa mga sumunod na araw, makikilala niya naman si Philip Cartwright, isang magaling na manunulat ng mga plays. Kinumbinsi niya si Philip na maging parte ng kumpanya. Pumayag si Philip sa kondisyon na meron dapat siyang 10% na parte mula sa kikitain ng mga programa. Nagsimula na ang mga pagtatanghal na kasama si Philip. Makikilala at mabibighani si Philip dito sa isang magandang performer sa circus na ang pangalan ay Annie.
Sa kabila ng mga matagumpay nilang mga programa, magugulat at matutuwa sila sa isang imbitasyon mula sa Reyna ng England. Nakarating na sila sa palasyo ng Reyna na si Queen Victoria, kung saan biniro ng Reyna si Charles na sobrang liit naman ito. Nagbiro pabalik si Charles na maliit din naman ng Reyna. Tumahimik at kinabahan ang lahat dahil sa di inaasahan na pagsagot ni Charles. Ngunit buti na lang isang masayang pagtawa ang pinakita ng Reyna. Matapos dito, makikilala ni Barnum at ni Philip ang isang opera singer sa England na si Jenny Lind. Kinumbinsi at napapayag niya ito na mag-perform kahit ilang gabi lamang sa kanilang mga programa sa Amerika. Nakabalik na ang lahat sa Amerika at makikita natin na pinapakilala niya ni Barnum si Jenny sa mga nanonood. Nagsimula na ang isang nakakabighaning kanta ni Jenny Lind. All the shine of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers gold is still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough. Never be enough for me. Masasaksihan natin ang sobrang pagkamangha ng mga tao sa kanyang naging performance. Maging ang kritiko ni Barnum na si James Bennett ay namangha dito. Isang masayang salo-salo ang matutunghayan natin matapos ang magandang performance ni Jenny kanina. Makikita natin na papasok sana ang mga circus performers ni Barnum sa loob ng salo-salo. Ngunit laking gulat at lungkot nila dahil hindi sila pinapasok ni Barnum sa loob. Sa kabila nito, naging positibo na lang sila sa mga sumunod nilang performance at nagpatuloy na tanggapin kung ano sila at ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Samantala, manonood sana sa isang teatro sila, Philip at Annie. Nakasalubong nila dito ang mga magulang ni Philip. Sinubukan niyang ipakilala si Annie, ngunit kinamunghian nila ang pakikipag-date ni Philip dito. Umalis si Annie dahil sa kanyang narinig. Nadismayang sumagot si Philip sa kanyang magulang dahil sa pagpapahiya nila kay Annie. Umalis na si Philip at hinanap ito. Sa kanilang pagkikita, pinahayag ni Philip ang kanyang tunay na nararamdaman kay Annie. Sa kanilang pag-uusap, masasaksihan natin ang pagkakamabutihan nila ng loob. Dahil isa itong musical movie, masasaksihan natin ang isang kantahan dito. Samantala, malalaman natin na ipapamanage muna ni Barnum kay Philip ang buong circus business sa Amerika. Dahil magdedesisyon siya na maglakbay kasama si Jenny. Naniniwala si Barnum na isang bagong investment ito upang ipakita sa mundo na hindi lang puro circus ang alam niya, kundi kaya niya ding mag-promote ng mga performances tulad ng mga opera at kantahan. Naging mahirap at masakit kay Charity ang magiging paglalakbay ni Barnum. At masasaksihan natin ang malungkot niyang aura habang lumilisan si Barnum kasama si Jenny. Makikita natin na nagsimula ng i-manage ni Philip ang buong circus business ni Barnum. Matutunghayan din natin ang kalungkutan ni Charity habang siya lamang ang mag-isa ang nagsusubaybay at nag-aasikaso sa kanilang mga anak. Sa kabila ng mga ito, ay nararanasan na nila Barnum at Jenny ang mga matagumpay na performances sa kanilang tour sa iba't ibang panig ng bansa. Isang eksena habang nagdidiwang silang dalawa ni Jenny at Barnum sa isang magandang hotel room na ipahayag ni Jenny dito ang unti-unting pagkahulog ng kanyang puso kay Barnum. Nagulat si Barnum dito at binanggit na hindi niya kayang sirain ang kanyang pamilya at mananatili siyang loyal kay Charity. Masakit ito kay Jenny, kaya umalis siya sa kwarto at umiiyak. At pinahayag niya na kapag natapos na ang susunod niyang performance ay magka-quit na siya. Nangyari na ang magiging huling performance ni Jenny at masasaksihan natin ang malungkot at umiiyak niyang pagtatanghal. Isang nakakagulat na pangyayari na bigla niyang hinalikan si Barnum bago siya lumisan at nagpaalam dito. Makikita din natin na nakuhanan sila ng mga litrato sa eksenang ito. Dumako muli tayo sa Amerika.
Sa kabila ng mga matagumpay na mga pagtatanghal ng circus ni Barnum, maayos itong namamanage ni Philip. Ngunit marami pa ding mga protesters na ayaw ng mga ganitong klaseng mga pagtatanghal dahil para sa kanila ay hindi ito makatao. Isang eksena na isang grupo ng protesters ang nakapasok sa loob ng gusali nila Barnum at nakikipagtalo kay Philip. Agad na pumunta dito ang kapatid ni Annie na si Willie at sinuntok ang lalaki na nakikipagtalo kay Philip. Nagkaroon ng riot at bakbakan sa loob ng gusali na naging dahilan ng isang malaking sunog dito. Eksakto naman na dumating na sa lugar si Barnum. Kasama na dito ang kanyang pamilya upang pumunta sa circus. Ngunit laking gulat niya na isang malaking sunog ang nangyayari sa kanyang gusali. Nakasalubong niya ang mga performers sa kanyang circus na nagpapanik. At makikita natin na mag-aalala si Philip dahil nasa loob pa rin ng gusali si Annie. Agad na tumakbo sa loob si Philip at sinundan ito ni Barnum. Nakalabas na si Annie mag-isa, ngunit hindi niya kasama si Philip at Barnum. Pero lumipas ang ilang saglit, isang himala na nakalabas na din si Barnum. Nabuhat-buhat si Philip na walang malay. Ang susunod na eksena ay nasa hospital na si Philip kasama si Annie na nagbabantay dito. Matapos lahat ng pangyayari, masasaksihan natin si Barnum na nakaupo at malungkot na pinagmamasdan ang nasira niyang circus business. Dumating dito ang critic na si James Bennett. Maayos at maingat niya naman na comfort si Barnum dito. Ngunit sa kabila ng pagko-comfort na ito, pinakita ni James ang isang dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa halikan nila ni Jenny at Barnum sa kanilang paglalakbay. Agad na pinuntahan ni Barnum ang kanyang asawa na si Charity. Maabutan niya na si Charity ngayon ay nag-iimpake na. Malalaman natin na bukod sa alam na ni Charity ang skandal na pakikipaghalikan niya kay Jenny, ay binabatak na din ang bangko ang kanilang ari-arian. Umalis pa din si Charity sa kabila ng pagpapaliwanag ni Barnum sa iskandalo. Samantala, dumiretso si Barnum sa isang bar upang magmuni-muni. Matatagpuan siya dito ng kanyang mga naging empleyadong performers. Pinahayag nila dito na hindi man nagawa ni Barnum ang lahat ng tamang desisyon sa buhay, ay nasaksihan naman nila kung paano sila tinuring na pamilya at kaibigan ni Barnum. Nabighani si Barnum sa kanyang mga narinig na encouragement mula sa kanyang mga empleyadong performers. Nabuhayan muli siya ng loob at magde-decide siya na mag-umpisa muli sa wala at itaguyod muli ang negosyo. Dali-daling pinuntahan ni Barnum ang kanyang pamilya sa bahay ng magulang ni Charity. Masaya niyang nakita ang kanyang mga anak at binanggit nila na nasa dalampasigan ang kanilang ina. Kinausap at nanghingi ng tawad si Barnum sa kanyang asawa dahil sa pagkabulag nito sa paghangad ng kasikatan at tagumpay. Napatawad niya si Barnum at pinahayag ni Charity na ang tanging hangad lamang niya ay ang Barnum na nakilala at nakabighani ng kanyang puso noon. Isang matamis na yakapan at halikan ang makikita natin dito. Samantala, sa mga sumunod na araw, makikita natin na nakarecover na si Philip. Habang nasa lugar sila ng pinagsunugan, makakausap siya ni Barnum dito. Magsasuggest si Philip na maglalaan siya ng share upang makabangon muli ang negosyo. Nagkasundo sila sa 50-50 na profit share. At isang positibo at punong-puno ng pag-asa na mga damdamin ang masasaksihan natin dito. Lumipas ang panahon at makikita natin na nagtaguyod na muli ang circus business. Isang matagumpay na mga kaganapan ang ating matutunghayan. Napakakulay at napakasayang mga performance muli ang kanilang ipinamalas para sa mga nanonood na tao. Sa kabila ng mga kasaganahan na ito, kakausapin ni Barnum si Philip upang ipahayag dito na si Philip na ngayon ang mamamahala sa buong negosyo. At magfo-focus na siya sa kanyang pamilya para mas lalo niyang matunghayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Matatapos ang pelikula ng napakakulay at masaya. Masasaksihan natin ang halikan nila Annie at Philip at ang masayang panonood ni Barnum at Charity sa ballet performance ng kanilang anak.